so, ayun. Good afternoon ulit. So, we have started this March, yung tinatawag na title ng ating, actually, akala ko natapos ko yun ng isang sermon. But it came to pass na hanggang katapusan ng last Sunday, next week. And hindi ko inantala na yung title ng ating tinatawag na yung title ng ating unang pinag-aralan ay yung tinatawag na spiritual blindness. Alin na ba sila? Okay. So, good afternoon po sa lahat. Sa ating mga viewers, lalo sa mga kasali. Dito na ngayon ako sa Hiroshima. Kasama ko po ang ating mga kapatid dito, mga kapatid sa pananampalataya. Praise be to God sa safe trip, sa blessing, sa healthy condition at bawat isa. Ganun din po sa inyo. So let's continue our series regarding spiritual blindness. Sabi natin spiritual blindness. So, to introduce again in part of the introduction, ang tao nung ipanganak siya after Adam, all are spiritually blind. Lahat tayo ay bulag na sa tinatawag na spiritu. Na ibig sabihin, lahat po ng isinilang, ang ibig pong sabihin ng bulag sa espiritu, sa ibang aspeto, lalo na kay Apostol Pablo, ay tinatawag ito na patay sa espiritu. So pinag-aralan din natin yung tinatawag na studies of death. So mayroon tatlong uri ng kamatayan. Naalala niyo po yan? Death in the spirit realm, death in the presence of God, and eventually yung death ng physical body. Okay, yung pagkawala ng Espiritu Santo sa atin, sa presensya ng Diyos, yun yung mga kamatayan nangyari sa puso ng tao. Kung pumasok ang kamatayan, ano ulit yung tatlong kamatayan no, dumating sa tao? Yung presensya ng Diyos, nawala na tayo sa presensya ng Diyos, patay na tayo. Ibig sabihin ng patay, hiwalay. Okay? Hindi yung patay. Alam, kaya na may patay, na nakikita ninyo na nakalagay sa kabaw kasi yung kanyang kaluluwa, umiwalay na. So yung nakikita ninyo yung namatay. So yung dalawa, pag naghiwalay na sila, yung katawang lupa at yung espiritu na hindi namamatay, hello? Hindi namamatay, literally yung espiritu. Buhay yun. Yun yung haharap sa Diyos at uhusgahan kung pupunta siya sa impyerno o sa presensya ng Diyos. So hindi ka actually patay sa espiritu, kundi patay ka sa presensya ng Diyos. Kung makakasama mo ang Diyos, ibig sabihin mayroon kang buhay. Pero yung buhay na yun ay makakamtan mo habang ikaw ay nabubuhay sa ibang lupa. Yun yung offer ng Diyos na tinatawag na magandang balita na regalo ng Diyos. So habang nandito ka sa lupa ay mayroon kang chance na magkaroon ng buhay dito. So pag habang nasa ibang lupa ka ay makakamtan mo yung chance. So ibig sabihin, ano ulit yung blindness? Ang isang meaning ng blindness ay hindi lang blind, kundi ito ay sinatawag din na death. Ano ulit ang death? Ang death ay separation of life giver. Ano daw ang death? Ano daw ang kamatayan? Separation of the source of life. Okay? So yung nakikita ninyong nasa kabaong na nilalawayan, wala nang pakialam yun. Yun yung tinatawag ng patay. Bakit patay siya? Dahil siya po. Meaning, ang katotohanan sa meaning ay separated siya. Sabi natin, separation. So, ang other terms of death, biblical terms ng death, ay separation of the source of life. Ang tawag ng Panginoong Hesus dito, nung dumating siya, bago siya pumasok sa Jerusalem, nabasa natin, sabi nung binasa ng kapatid natin, nung malapit na siya sa Jerusalem, ibig sabihin, ito yung
Ewan ko kung maalala ninyo, no? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, galing siya sa Philippi, sa Syria, at nung nasa Philippi, sa Syria siya, doon niya sinabi na, upon that statement na sinabi mo, Pedro, sabi niya, tatayo kong aking iglesia. Nung sinabi niya yon, sabi niya, at the end, sabi niya, kapag sinasabi na doon sila sa ibang lugar, babalik tayo sa Jerusalem. So pagbabalik na sila sa Jerusalem, yung part ng binasa ng scripture reading natin kanina ay sinasabi, nung malapit na sila sa gate ng Jerusalem. Okay? Nung malapit na si Jesus Christ sa gate ng Jerusalem, nakita nila na yung Jesus nagpakain ng maraming ng isda at 5 tinapay, nagpakain ng 5,000, ng 4,000, ng 7,000 sa mga nagugutom na pumunta doon. Nung malapit na nakita nila si Jesus, at nung nakita nila si Jesus dahil nag-perform siya ng binuhay niya si Lazarus sa pagkamatayan, nakapaglakad siya ng mga lumpo, nag-drive away siya ng mga sinasakit ng masamang spirito, ginawa niya lahat ito, na nakita nila na paparating na sila, natuwa sila. Ang tawag nito nung time na yun, palaspas. So bago basahin ni bro yung text, nauna na yung palaspas. Papasok sila doon. Naalala niyo? Sinabi niya, tumangis ang Panginoong Isus nung nakalaw niya. So kalayo pa sila, nakita nila si Jesus, naglalakad siya. Kumuha sila ng mga dahon at mga palabal, at alam nila, gagawin nilang hari ang Panginoong Isus. At habang naglalakad sa papalapit na sa gate ng Jerusalem, sa city ng Jerusalem, ay nandun din yung mga iskriba. Sawayin mo ang mga tao. Sinisigaw nila ang pangalan mo at gagawin ka nilang hari. Yun, yung part na yun. At itong sinasabi ko sa inyo, ito ay pag-alala next week. Dahil next week, Holy Week. At hindi nagkataon na inumpisahan ko sa March yung spiritual blindness, which is called death. At ang isang dahilan, nung binasa ng kapitid natin, ang sabi na nakita ng tinatawag na Panginoong Hesus, nung makita ng ating Panginoong Hesus, yung Jerusalem, na kung saan, ito yung kanyang pinaka-purpose, kung bakit siya pumunta, dahil nandun yung templo na pinakayo ng Diyos, pinakayo niya mismo, na maging tahanan na kung saan ito ay tinawag na City of Peace. Jero means city, Salem means peace. Naintindihan niyo? So God created a city of peace at the time of David at tinapos ni King Solomon. At ito yung binubumba ngayon ng Iran. Nakikis niyo po? Pero wala na yung templo. Nawasak yun nung after namatay ang Panginoong Jesus. Nawasak po yun, 70 AD. Bago mawasak yung templo na yun, nakita ng Panginoong Jesus na mawawasak yung templo. Nung nakita niya na sa pangipain ay wawasakin ito, dahil ang nangyari, nakita niya na ang mga kinamad niya na mga chosen people, which are Israelites, ay binisita niya sila, pero hindi nila tinangkap ang Panginoong Jesus. Bakit? They were spiritually blind. Patay sila sa tinatawag or hindi na nila nakita yung meaning na dumating sa kanila. Na magbibigay sa kanila ng kapayapaan. So, na-imagine niyo po yun? Hello po. So, bago pumasok ang Panginoong Jesus, so pagkatapos ng palaspak, patuloy pa rin silang naglalakad. Nung nakadala siya doon sa mga tao na maingay, alam niyo, maingay mga tao, mga bata, tapos nung malapit siya na siya doon sa gate, nakita niya na tumangis siya. Bakit? Kasi gusto siyang patayin. Ibig sabihin, ayaw nilang tanggapin na siya yung ipinangako ng Diyos na darating. Okay? Ulitin ko. Last December, or nung mga unang tinuro ko po sa inyo, ang Diyos na nako. Pagkatapos magkasala ang tao, si Adan, ang Diyos nagbigay ng pangako. Tama? At ang pangako ito ay binitawan ng Panginoong Diyos Ama na magiging son siya, magiging anak siya. So anong ibig sabihin ng pagiging anak? Ang pagiging anak ay mayroon kang pinanggalingan.
Anak po ba kayo? So mayroon kayo tinatawag na nanay. Hindi lang nanay, tatay. Nanay ang tatay. Ang tawag doon sa Hebrew word ay father. Yung nanay at tatay ninyo ay tinatawag ninyong father. Ibig sabihin sa Tagalog, magulang. Okay? So especially ang father, sa aspekto ng pananaw natin at sa dimension ng creation, ang genes or DNA ay tinatransfer na maging isang another person ay sa pamamagitan ng tatay. Alam ng mga nanay yun. Alam ng mga doktor. Okay? Na ang tinatawag na generational transfer, sabi natin generational transfer. Yung generational transfer po ay nanggagaling sa magulang ng lalaki. Kasi Jesus Christ ay lalaki. Pero yung tinatawag na kabuuan ng magulang ay ibig sabihin, source ito na kung saan ay nanggaling ka doon. So, pag ang isang mag-asawa ay hindi nagkaanak, sila ba ay magulang? Di ba? Na-check nyo yung so, magiging magulang ka lamang kung mayroon nanggaling sa'yo. Naintindihan natin. So, ang Diyos, nung nagkasala ang tao, sabi niya, magiging anak ako. So, ibig sabihin, pag ang Diyos na walang kasarian, na espiritu siya, at magkakaroon siya ng anak, ibig sabihin, may manggagaling sa Kanya. At ito ay magiging tao. Nagis niya? Hello po. Naintindihan niyo po ako. Kaya if you will read in the book of Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya, a child will be born, a son will be given, he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace. Sabi natin Prince of Peace. So yun yung action na gusto ko makita niyo. Sabi natin Prince. The word Prince means first. So, He will initiate peace. He is the first one who will initiate peace on earth, goodwill to men. Naintindihan niya? Siya yung mag-initiate nun. So, when this child will be born, ibig sabihin, ito ay ipapanganak ng isang tao. The son is given, ito ay pinanggalingan sa spiritual realm, it's given, hindi siya pinanganak. Sa spirito, hindi siya pinanganak. Kasi yung son, everlasting siya. Wala siyang beginning, wala siyang end. Kaya siya ibinibigay. Hindi siya ipinapanganak. Naintindihan niyo yan? Dating yung time, naintindihan niyo ako. Anyway, ang pangako doon, He's not just everlasting Father. So yung si Jesus, siya pala yung everlasting Father. He will be called Mighty God. So si Jesus, siya pala yung Mighty God. He will be called Prince of Peace. The word Prince means First. Grabe naman kayo. Kagaling na ako. Imagine niyo yun. He will initiate the first peace between God and man. Yung part na hindi nagawa ni Adan, si Jesus ang nagawa nun. Kaya pag dumating ang part na yun, He will be called the Prince of Peace and Everlasting Father. So ibig sabihin, Luke chapter 2 verse 41 or 42 somewhere, sabi ng anghel kay Mama Mary, if I'm not mistaken, ang sabi niya, ay pala kay Mama Mary, sabi ng mga anghel, nagpakita ang mga anghel sa mga shepherd nung ipinanganak si Jesus Christ. Okay? So ito pa nila nakita si Jesus, pero sinabi niya, doon sa taon ng Bethlehem, mayroong ipinanganak na pangako ng Diyos. Okay? At ang sabi niya, peace on earth. Saan daw ang peace? On earth. Bakit? Kasi dati, there's no peace between the earth and the spirit realm in God's presence. Heaven and earth are at war because of sin. But because of God's love, at nangako ang niya sa Isaiah, He will be called the Prince of Peace. Anong ipinanganak? Sabi niya, a child will be born. He will be a Prince of Peace. Nung ipinanganak niya ito sa sabsaban, nagsalita ang mga anghel, sila yung mga messenger Nagsalita ito sa mga shepherd, at sabi niya, peace on earth. Ibig sabihin, andito na yung fulfillment ng pangako ng Diyos that the child was born. It is the Son of God.
And His name is Jesus. He will be called Prince of Peace. Kaya sabi ng mga anghel, peace on earth. And then another statement is good will to men. Ang ibig sabihin ng good will to men, the peace that comes from this child, who is the Prince of Peace, will rest favor on those who will accept, receive, and believe in Him. Yun yung ibig sabihin ng goodwill to men. Hello po? Kaya sabi ng mga anghel, goodwill to all men. The favor will be, the grace of God will be yours. Yun yung ibig sabihin sa English ng goodwill to men. Naintindihan niyo po? Naintindihan natin? Hello, naintindihan niyo po? Balik tayo sa scripture reading na. Mahalaga itong part na ito kasi ang tinutukoy ko dito ay yung tinatawag na pagtangis ng ating Panginoong Kristo. Yung pagtangis ng ating Panginoong Kristo ay isa sa pinakamahalagang aspeto doon sa Luke chapter 9 verse 42. So, part na ito ng last message ko last Sunday, gusto kong introduce muna sa inyo para maintindihan ninyo, no? Yung tinatawag na spiritual blindness. So, sabi niya, now, as Jesus ay malapit na doon sa Jerusalem, nakita niya ang Jerusalem at siya ay tumangis. Bakit siya tumangis? Kasi, ang sabi niya at the end, sabi niya, saying, if you had known, kung alam niyo lang, ano dapat yung alam nila? Dapat alam nila na ang Diyos, sinulat ni Moses, na darating siya at siya ay magiging anak. Ang Diyos ang manangako siya sa tao pagkatapos na pagkatapos ng magkasala. Kung alam niyo lang, kung naaalala ninyo, alam niyo lang. Na darating siya, nangako siya. After how many years? 4,000 years? Sa chronology ng Bible? Sabi niya, even you, the word you here is talking to a chosen generation, which is Israel. Especially you. Because God has chosen you from the bosom of Abraham. Sila yung father, si Abraham ang kanilang forefathers, ang kanilang ninuno. Okay? Even you, sabi niya sa Jerusalem. Okay? Ang Jerusalem, kung naalala ninyo last time, na mayroon akong message tungkol sa Judah, sabi natin Judah. Naalala niyo nandito ako nun, no? Si Rachel, at saka si Leah. Naalala niyo yun? So, si Leah, naging anak niya si Judah. At ang magulang nila ay si Jacob. At si Jacob ay apo ni Abraham. At ang pangako ay itinuloy ng Diyos, binisita si Abraham. Nangako siya, magkakaroon ka ng anak. At marami kang magiging anak. At pero nung time na yun, dahil si Leah na apo ni Abraham sa tuhod, ang sabi niya, pupurihin ko ang Diyos kung mag-anak ng baka. Natuwa ang Diyos dahil in-offer ito sa Diyos. Kaya sabi niya, yung pangalan mo, dahil sa bata, ang pangalan, ikaw pangako sa Leah, ang pangalan mo ay hindi kaya pang magugura sa mapa. Naintindihan ko yan. Ulitin ko. Naintindihan niyo po ako. Ang buong Israel ngayon, ang buong Israel ay wala na sila sa pangalan. Wala na si Benjamin, kilala niyo ba yung mga anak ni Jacob? Sino daw? Si Joben. Reuben. Ruben. Si Reuben, ang panganay. At iba pang mga anak niya na 12 tribes. Isa na lang ang hindi nakurang pangalan. Alam niyo kung sino yun? Si Judah. At ang Judah, ang center ng Judah, na tinatawag nila ngayon na Jerusalem, ngayon yung ginagera. Judah yun yung probinsya ng Judah. Naintindihan niyo? Ay hindi nabura sa mga dahil sa pangako ng Diyos. Okay? Nagigils niyo na? Last February lang yun, March pa lang ngayon. Okay? So, hindi niyo ba alam, sabi niya nangako, at itinuloy ang pangako, at ang pangako ito ay sa pamamagitan na darating yung ang Diyos,
At siya yung magdadala ng tinatawag na kapayapaan, Prince of Peace. Kung alam nyo lang, darating siya. That even you, sabi niya doon sa chosen people, especially in this your day, sa panahon ito, sa panahon mo, Israel or Jerusalem. Kung alam mo lang, na ang sabi niya, the things that makes for your peace. Ano yung pinag-usapan natin? Sabi niya, na ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng totoong kapayapaan. Kung alam mo lang, Jerusalem, na binisita ka ng Diyos sa pamamagitan ng pangako, at ito na yung panahon, at ito na yung araw ng katuparan, pero anong ginawa mo? Gusto niyong patayin ng Prince of Peace. Hindi nyo nakita na binisita kayo ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kaya siya nagtumagi, sabi niya, kaya ang Diyos ay umiyak sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya tumatamis. Grabe! Ang tagal din hinihintay ng Panginoon yung right timing para i-reveal yung tinatawag na liwanag ng glory ng Diyos. Di ba sabi ko sa inyo kanina yung glory ng Diyos nasa inyo? Pero nung time na wala pa si Jesus Christ, hindi mapapansin yung glory. Dahil kailangan muna na magkaroon ng tinatawag na kapayapaan between God and man. At ito ay tinarabaw ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang yung glory na ibinigay sa inyo ng Diyos noong kayo ay pinili ng Diyos na maging tao ay may panumbalik, maridim. Hello? At nung araw na yun, bago ang Panginoon Jesus ay mag-take sila ng tinatawag na Passover lang, unleavened bread. Mayroon po sila sineselebrate every year hanggang ngayon doon. So next week, isi-celebrate nila yun. Yung tinatawag na Passover meal. At ang tawag nyo doon, yung Lord's Supper. Mag-Lord's Supper na mamaya. Okay? Papaliwanag ko yun next week, pero wala ko dito. Yung tungkol sa Lord's Supper. Yung unleavened bread, papaliwanag ko. Pero bago mangyari yung pagpapaliwanag sa Lord's Supper na yun, kailangan makita ninyo na ang dahilan ng pagtamas ng Panginoon sa Kristo ay dahil sa hindi nila nakita na ang kapayapaan ay dumating in full blast of bright glory ng Diyos. Hindi nila nakita yun na kahit nagpakain ng Panginoon sa Kristo sa imposibleng mangyari na may 5,000 na nagugutom na sumusunod sa Kanya, nag-perform siya ng mga miracles, nagpalaya siya ng maraming inaapihan ng masasamang demonyo, ang bulag nakakita, ang lumpo nakalakad. Lahat yan, ipinakita yung liwanag na nandun sa na siya talaga yung iniintay nila na pag-asa ng tao. At gusto ng Diyos na mag-umpisang makakita ang chosen. Kung alam nyo lang na pinili kayo na sa inyo mag-umpisang Israel upang ang mga Pilipino makakilala sila. Pero hindi nagawa ng mga Pilipino, ng mga Israelyo. Pero praise be to God. Dahil ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, nung alam niya na hindi magagawa ng mga Israel lamang, ng mga chosen people yun, nag-build siya ng church. At ang church ay inabot hanggang Philippines. Yung tinatawag na belief, our belief in our Lord Jesus Christ, in word of Christianity. Nakuha niyo po ako. Kaya, tignan niyo sabi niya dito, ito yung matagal niyo nang hinihintay for more than 1,000 years. Ang kapayapaan na pinangako sa inyo, sa ninuno ninyo si Abraham, at lalo na sa ninuno ninyo si Adan, na pinarify ng Diyos sa pamagitan ni Isaiah. At nag-tease kayo ng another how many years until this time, na makita ninyo in full blast the glory, the full illumination, hindi na illumination yun. Yung brightness, yung ablaze brightness, yung, di ba pag nag-building ka, hindi mo makita yung, pag wala kang mask, hindi mo makikita, di ba? Mas higit pa doon, yung glory ng Diyos. Kaya yung mga ayaw manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, kahit doon na sila, halos mabulag na sila sa katotohanan, hindi na natin tinanggap. Nakasama nila ang Diyos. Na binisita sila ng Diyos. Na ang Diyos, siya ay Diyos ng pangako. Ang pinupunto ko po sa inyo, kung hindi niyo ako makita ngayon, binisita po tayo ng Diyos.
kailanman hindi mangyayari yun. Pero dahil sa pag-ibig niya at sa grasya niya, nangako siya. So ang solusyon ng problema mo na hindi ka makabalik sa presensya ng Diyos ay sa pangako niya. Naintindihan niyo yun? Naintindihan niyo po ako? Kung hindi nagsalita ang Panginoong Diyos, nung nagkasala ang tao sa pamagitan ng pangako, hindi ka maliligtas. Dahil ang pangako ng Diyos, tinutupad niya. Kaya nung tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, it became called mabuting balita. Ano daw? So, ang pangako, kung ito ay tinupad, hindi ba mabuti sa'yo? Kunyari, uwi na yung dalawa, o bayaan ninyo, bibigyan ko kayo ng tigya ko. Sabi ni Sister Isil. Kunyari lang naman. O, di ba? Eh kung pananampalataya, magtitiwala, magtatrust yung dalawa, na she will never fail. Kasi, he got more than Yakuba. Kunyari lang, sana magkatotoo. Di ba? Gusto niyo yun, di ba? O gusto niyo rin ang Yakuba? Bago kayo umuwi. Okay, joke lang, no? Anyway, kapag tinanggap mo na yung pangako, hindi magmabuting balita. Naintindihan natin? Ganon din ang nangyari. Mabuting balita sa kanila na dumating na yung peace sa earth. At ang sabi ng mga angels dun sa shepherd habang si Jesus ay nasa sabsaban, tinanggap siya, peace on earth. Kaya sabi nila, ano ba yung pinanta natin nung nasa December yung in excelsis Deo? Excelsis Deo. Paano ba yun? In excelsis Deo? Ang ibig sabihin, ano yun? Glory to the highest. Andito na yung peace na hinihintay natin. Pero nung lumaki na yung peace, napupuntilin na niya yung kanyang tinatawag na rule. Yung mga tao sa Israel na pinili ng Diyos na maging bayan niya, na mag-represent ng peace na ito. So, God has chosen a small group of people to represent that from them, out of them, ang Pilipinas, ang Japan makaranas ng peace. Yun yung plano sa Jerusalem. That's why they are called chosen nation. Chosen generation, chosen people. Okay? Yung generation ni Abraham, tawag sa kanila ay chosen people. Bakit? Sila yung magpupropagate ng totoo ang Diyos. Ito kami na ang Diyos ay hindi siya nag-fail. Yun ang trabaho nila. Yun yung kanilang isa sa kanilang tinatawag ng purpose. Pero hindi nila nagawa yun. Alam niyo kung bakit? Pag pupunta ka ngayon sa Israel at babanggitin mo ang pangalan ni Jesus, ikukulong ka lang 2 taon. Ngayon, sa panahon ito, na pag nagdala ka ng Bible, uulihin ka dahil parang ka nagdadala ng illegal weapon. Sa kanila, ngayon, doon. Naintindihan niyo po ako. Kaya pag pupunta kayo, mag-welding kayo doon kayo papupunta, tago niyo yun dahil para kayo nakadala ng kalibre 45. Sa kanilang bakas. Illegal yun sa kanila. Ang inyong Bible. Grabe, di ba? Which is supposed to be, yun yung kanilang calling. Naintindihan niyo po? Kaya sabi ng Diyos, dahil kayo ay natisod sa inyong paniniwala at sa inyong pinananampalatayang batas ni Moses, ang mabuting balita ay dinala sa mga Pilipino, sa mga Brazilian, at ibang bansa, kaya tinalo sa kanila na hindi kailanman nila naunawaan at marami pa rin hindi pa rin naunawaan ngayon na si Jesus ang tunay na Mesiyas. Hindi sila naniniwala hanggang ngayon. Kaya ang mabuting balita, nalaman nyo ngayon. Bakit? Sinabi ng Panginoong Jesus. Dineclare ng Panginoong Kristo. Yung binasa ninyo kanina. But now, sabi niya, so, after naglakad siya, palaspas, dahil hindi niyo tinanggap, you are spiritually blind. You are blinded. At ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, magiging permanente ang pagkabulag ninyo, Israel, Jerusalem. At hindi niyo makikita ang liwanag ng kapayapaan na binisita kayo ng Diyos. Kaya siya ang iiyak. Ganun. Yung mga taong pinili ko, sila pa yung nagpako, sila pa yung nag-torture,
sila pa yung pumatay ng liwanag. Na dapat sila yung maningning. Dahil sila ang pinili ng Diyos na maging daan upang ang lahat ng mga tao ay makita ang liwanag. Pero dahil hindi nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, ngayon. Ngunit ngayon, sa magmula ng araw na yun, bago ang Panginoong Isus ay mag-prepare ng alam niyo ba nung naglakad siya ng time na yun, pagpasok niya sa Jerusalem, palaspas, at nangyari ito, at ang sabi niya, sabihin niyo doon sa may-ari ng donkey, di ba sumakay siya sa isang donkey? Yun yung time na yun. Hello? Sabi niya, hindi niyo yung donkey. Papasok ako sa Jerusalem. Yun yung time na yun. Tumangis ang Panginoong Isus at ang sabi niya, dahil sila, hindi nila tinanggap. So, naging permanent blindness sila. So, may dalawang uri ng blindness. Okay? Spiritual blindness. Number one is permanent blindness. Those who have this permanent blindness will never be saved. They will never be saved. Those who have permanent blindness. Who are those who are permanently blind? That they rejected Jesus Christ. That they do not believe Jesus Christ. That Jesus Christ is like, sa kanila yun, lason sa kanila yun. Parang ayaw nilang tanggapin. They are actually being, nila ng Diyos sa kanila na they will be permanent na maging blind. There's another thing of spiritual blindness, ang tinatawag dito ay temporary blindness. Sabihin natin, permanent blindness. Permanent blindness. Temporary blindness. Temporary blindness. Sino naman yung mga temporary blindness? Ang mga temporary blindness, tayo yun. We were temporarily blind, but because of the brightness of Jesus Christ, ay nakakita tayo. Basahin natin mamaya yung scripture reading sana kanina, yung healing the blind. Okay? Pero tapusin ko muna to. Okay? So, ang sabi niya, but now, sabi ni Jesus, they are hidden from the eyes. Your refers to those who are permanently blind. Who are those permanently blind? Those who rejected Jesus Christ, those who do not accept Jesus Christ, those the name of Jesus Christ is cursed, those the name of Jesus Christ is sinful, those who do not believe on that name were permanently blind. Sabi niya, itinago na sa kanilang they will be permanently blind, hindi na sila naliligtas. Sinumpaan ng Diyos ito sa pamagitan ni Jesus Christ. Nung panahon na yun, nag-isip ko yan. Buti na lang temporary blindness ako. Kasi hindi ko kayo na yan. Ayos ko niya. Nakita niyo yung permanent blindness. Nireject hindi sila sa Jesus Christ. Dumating ang kapayapaan, hindi nila tinanggap. Ganito yun, no? Sa panahon nila, doon sa templo sa Jerusalem, pag magdadala ka ng karnero, kordero, na pinataba, na i-offer mo sa kasalanan mo bilang nagdala. Kasi ang magdadala, especially mga lolo, tatay yun, para sa kasalanan niya, kasalanan ng buong generation niya, o ng kanyang pamilya. So, bawat pamilya, ang kanilang magulang, ang kanilang mga lolo, nagdadala ng karnero na talagang inalagaan nila ng isang taon na walang sakit. So, dadalhin nila yon sa templo dahil yun yung pangako ng Diyos. Hanggang ginagawa nila yung time na yun, yung temporary forgiveness ng Diyos ay makakamtan nila. At ang tinatawag na prophecy, pagsasalita ang Diyos sa kanila, tapos magbibigay ito ng word para yun yung magiging nila, yun yung magiging guide nila sa next kung anong gagawin ng Diyos sa kanila. Anong mga magiging pangako ng Diyos sa kanila. At ito ay ginagawa ng mga pari, may tinatawag na high priest na siya yung nagdadala ng pinaka-offering doon sa dulo ng tinatawag na Holy of Holies. Mayroong lugar doon sa templo na tinatawag na tabernacle siya ni Moses. Ngayon naman ay tinawag na temple. At doon sa pinaka-temple na yun, mayroong hindi tinawag kurtinang makapal. 40 by yung kapal niya na hindi ka basta makakapasok. At dadalhin yung offering doon. At doon ang Diyos, sabi, mag-re-reside yung glory ng Diyos. So, bababa ang Diyos doon sa time na yan. So maraming beses na nangyari yun, lalo na sa Old Testament. At ang tawag doon ay Shekinah glory. Yung glory na yun na bumababa doon, nagsasalita ang Diyos dahil nagdadala sila ng incenso, yung pinaka-high priest.
So lahat ng pumapasok na high priest doon, dapat wala siyang kasalanan. Sa buong isang taon talagang maging banal siya sa pagsunod sa Diyos. Kasi pag hindi ka at mayroon kang kahit na maliit na pagkukulang, failure sa buhay, pagpasok mo pa lang doon sa lugar na yun ng Holy of Holies, mamamatay ka sa presensya ng Diyos. Walang makakapasok sa presensya ng Diyos na mayroon kahit maliit na batik ng kasalanan. Nung time na yun, ganun kagrabe ang Diyos. Pero nung itong panahon natin, kahit ba't ganun sa panahon natin? Pasalamat ka. Kasi yung grasya ng Diyos nandito. Hindi na tayo nabubuhay sa pamamagitan ng batas. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Kaya nakakalapit pa rin tayo sa Diyos. Kahit sometimes, pag-uwi mo, kulang ka na naman, galit ka na naman, di ba? Pero makakalapit ka pa rin sa presensya ng Diyos. Pero nung time na yun, lahat ng lumalapit sa presensya ng Diyos, doon sa pinaka-center ng Jerusalem, nung hindi pa nawawasak yun, namamatay ang pare kapag may kasalanan siya. Kaya ang pare, lagi siyang mayroong tinatawag na bell dito sa kanyang baywang at tali. Sa bell dito sa paa at tali sa baywang. Baliktad, no? Hindi sa paa. May tali siya, papasok siya doon sa templo. So, papasok siya doon para ang Diyos mag-reveal sa kanya, makita yung glory niya, at magsasalita ang Diyos kung ano ang sasabihin ng Diyos sa buong Israelita. Hello? Alam niyo ba yun na mayroong gano'n? Kaya pag dati kayong Catholic, makikita niyo yung mga church nila, parang may mga ganong estilo sila doon sa church. Ginagaya nila yung templo na pinatayo ng Diyos sa kanila. May sukat kasi yun na binigay ng Diyos. Anyway, so pagpasok nila doon, kung may kasalanan ang isang tao, o yung pare na mapasok doon, pagdating niya doon sa, babagsak siya sa presensya ng Diyos. So habang kinakausap niya ang Diyos, kailangan medyo naglalakad siya. So naririnig niya yung bell, kling, 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 kling. So ang Diyos, kakausap niya. So naririnig niya ang Diyos, pero naglalakad siya. Para malaman nila na, hindi buhay pa siya. Kling, kling, kling. Pero kung pagpasok niya, walang gano'n sound, hihilain nila. Patay na pala. Bakit? May kasalanan si high priest. Hindi siya dapat sa presensya ng Diyos. Kaya may tali siya sa baywang. Nagis yun. Ganon kabanal ang Diyos. Kinakanta niyo kanina. Holy, 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 holy. Ganon kabanal ng Diyos. Hindi ka makakalapit sa kabanalan ng Diyos ng ganon-ganon lang. Hello? Pero ngayon nakakalapit tayo. Dahil kay Jesus. Dahil sa cross. Dahil sa palaspas. Dahil sa ginawa niya sa akin. So yun yun. Sabi niya, yung kapayapaan na ito sa Diyos at sa tao, itinago na sa mga namula dahil sa inyong religion. Sa inyong mga pinaninindigan na hindi naman yung pamamahan ng Diyos. Hindi na niya. Kaya ang Panginoong Isus ay umiyak. At ang sabi niya, mawawasak, babasahin niyo yung verse na yan sa buong Mark, sabi niya, mawawasak ang buong templo at ni isang batong nakatayo ay walang matitira. Alam niyo ba na nangyari yun? 70 AD. Yung prophecy, umiyak siya. Pagkatapos siya umiyak, sinabi niya yun sa ibang Bible. Ibang book sa Bible, sa Gospel. Wala nang naiwan na bato sa Bible. Sinira ito ng mga Romano. Nakita nila na gawa sa pearl, gawa sa mamahaling bato, sa beryl, emerald, onyx, diamond, ang templo. Nakita nila. Kaya pinag-interesan ng mga Romano soldier. So, nawasak na yun. At na-conquer sila ngayon ang nakatang moske. Di ba? Moske kayo yung nakatayo doon. Anyway, dahil sinabi na ng Diyos, tinago na sa inyo at hindi na mapapasok. Binisita kayo ng Diyos, pero hindi nyo tinanggap ang Panginoon Yesu Cristo. Alam niyo ba na sa tuwing binibisita ka na kayo ng Diyos ay sa pamamagitan ng salita sa panahon na yun? Pinaliwanag ko na last week ito. Ang sabi na, nandito ba? Ito, basahin na. Meron kayo ba ito? No? Ulitin ko lang yung last week. John chapter 1.
Para mas maging malinaw sa inyo, pinaliwanag ko kayo sa kanila doon, pero malapit lang po tayo matapos mo. Kailangan ko lang i-rephrase para maging malinaw sa inyo. So, dyan, chapter 1. Dyan, chapter 1. Okay, verse 1. Dati ako, basahin natin. Basahin ko na sa inyo, huwag nyo nang basahin. Para mabilis tayo, ne? Sundan nyo na lang ako. So, verse 5 ito, ne? Verse 5. Okay, babasahin ko yung verse 1 to 4. Bago ninyo maintindihan yung verse 5. So, may tinatawag na spiritual blindness. May tinatawag na permanent blindness, o mayroong tinatawag na temporary blindness. At tayo ay nasa tinatawag na category ng temporary blindness. John chapter 1, in the beginning, nung pasimula pa, ay ang salita. Ano, sa umpisa pa lamang, anong meron? Salita. Word. Word. Everybody say word. Word. Sabi natin salita. Salita. So, noong umpisa lamang, bago ang lahat, ay meron ng salita. Ibig sabihin, pag may salita, may nagsasalita. Sabi dito, verse 1 pa rin, kasama ng Diyos ang salita. So, yung nagsasalita ang Diyos. Okay? So, hindi pwedeng may salita na walang nagsasalita. Tama? So, kaya sabi niya, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So, mayroong nagsasalita, mayroong salita, may nagsasalita. At yung nagsasalita ay Diyos. Okay? Sabihin natin ang salita ay Diyos. Sabihin natin ang salita ay Salita ay sabihin mo, ang salita ay Salita ay Nagets natin? Ulitin ko. Balik ako sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi niya, for unto us a child will be born, and unto us a son will be given. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty. Okay? So, when this child will be born, he will be called Mighty. At isa lang ang Diyos. In the beginning, mayroong salita. At ang salita ay Diyos. At nangako ang Diyos na magiging tao siya. Kaya sabi ni Isaiah, kung nakita niya ang Diyos, yung bata, He is the mighty God. He is the Prince of Peace. Siya yung pagdadala ng peace. Ang mighty God, magiging bata siya, magiging baby siya, magiging tao siya, and He will be Prince of Peace. Ano nangyari? Nalubat. Okay, sige, hilahin mo na. Make sense. Ilong ka mo. Huwag mo na lang. Okay? Nag-gets niyo po ako? Tandaan po natin, no? So, clear up ng Diyos sa pamagitan ng prophet that God will be a child. At sinabi ng mga anghel, nung ipinanganak ang Panginoon sa Kristo, the Prince of Peace has come. Sabi niya, peace on earth. Sabi ng mga anghel, messenger, peace on earth. So, binisita tayo ng Diyos. Nag-gets natin? Nag-gets niyo po? Hello? Nag-gets niyo? Hello? Pero dito sa John, ang pangalan ni Jesus sa John ay hindi Jesus. Ano sabi niya? In the beginning, sabi niya, there is Word. In the beginning was the... So, ang pangalan ng Panginoong Jesus, nung wala pa ang baby, tumingin kayo mabuti. Word. Ang pangalan ng Panginoong Jesus, ulitin ko. Salita. Nung hindi pa siya baby, It's a word. according to John, nung nakita niya, It's a word. ay Word. Kasi yung Word ay Diyos. So ang Diyos nagsasalita at meron siyang pinasabing Word. At ang sabi niya dito, naintindihan niyo po ako? Sa pamamagitan ng salita, lahat ng bagay ay nilikha. So sa pamamagitan ng Diyos, sino ba ang nag-create ng lahat ng bagay? Diyos. Pero hindi create ng Diyos ng ganun-ganun lang na kakapitik. Ganon. Hindi ganon. Ang nangyari, nag-gets niyo po? Hello po. Hindi niya, walang salita na ginagawa lang niya, tapos nagkakaroon na. Hindi ganon. Anong nangyari? Mayroon munang salita. Nagsasalita muna ang Diyos. Tapos napangyayari kung ano yung sinasabi niya. Nag-gets niyo po? So sa pamamagitan ng salita, verse 3, sabi niya, lahat ng bagay ay nahalik. Nag-gets niyo? Pakinggan niyo mabuti. Makinig po kayo. Dito kayo tumingin, huwag na. At ang sabi pa
nakikita ng nilikha na hindi nilikha sa pamamagitan ng salita. So lahat na hindi nakikita katulad ng hangin, hindi nyo nakikita. At iba pa man mga galaxy, hindi nakikita. Ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Salita. salita. Okay? Nag-gets natin? So Amen. mahalaga ang salita. Sabi mo, mahalaga ang salita. Mahalaga ang Dahil ang salita. salita ay Diyos. Diyos. Mahalaga ang salita dahil ang salita ay Diyos. Diyos. So nilikha ang lahat ng bagay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Malinaw? Amen. Okay. Makulit ako, di ba? Pero ako, ilan naintindihan niya ako. At ang sabi niya, mula sa kanya, mula sa salita, pakinggan niyo mabuti, ito lang tayo, malapit lang tayo. Mula sa salita, ang buhay. Saan daw nagmumula ang buhay? Mula sa Salita. So pag nagsasalita ang Diyos, nagbibigay siya sa ng salita, ang lahat ng bagay na wala pang buhay, nabubuhay. So lahat ng salita ng Diyos, nagbibigay ng buhay. Pag nagsasalita ang Diyos, dahil ang Diyos nagsalita iisa, at lahat ng nilikha ay sa pamamagitan ng salita, at ang salita ay nagbibigay na, Buhay. ang salita ng Diyos ay nagbibigay na. Buhay. Kailangan nyo sabihin, kasi pag hindi nyo sinabi, hindi ka naniniwala. Amen. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng Buhay. Sabihin mo, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Ituloy natin ang verse na ito. Sabi niya, ang buhay, sabi niya, so kung ang salita ay nagbibigay ng buhay, at ang buhay ay ilaw. Ano daw ang buhay? Ilaw. Ilaw. So, ang ilaw ay nag-indicate na may buhay. Na ang buhay nanggaling sa salita. At ang salita ay Diyos. So, ang Diyos, ang salita, ang buhay, at ang ilaw, ay lahat ng ito ay galing sa Diyos. Diyos. Kaya sabi niya, ang liwanag ay, ang ilaw ay nagliwanag sa dilim. Ulitin ko, ba't ganun? Kung ang Diyos hindi naglikha ng dilim, bakit mayroong dilim? Di ba? Parang sinabi niya lang, tumingin kayo mabuti. Kasi may mga tanong kayo sa puso ninyo na hanggang ngayon, hindi niya sinasabi. Kasagutin ko, gusto niya per hour. O per person. Joke lang. Ang tanong ninyo is, kung ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, bakit hindi niya magkasala? Kung ang Diyos ay liwanag, bakit may dilim? Saan ang galing ang dilim? Bakit kinailangan ba ng dilim? Mga tanong na yun. So, ang sagot ganito, simple lang. Kung babasahin ninyo ang buong Biblia niya. Kinailangan ng Diyos, so hindi niya nilikha ang dilim, hindi siya ang creator ng dilim, hindi siya ang creator ng kasalanan, hindi siya creator ng inyong pinaghihirapan, ng inyong hardship, ng inyong suffering. Hindi siya creator nun. Meron pinanggalingan yun. But God allows it. Sabi natin, God allows it. Because you will never appreciate light na malalaman niyo ang liwanag kung walang dilim. So mahalaga si dilim para yakapin mo ang liwanag. Ulitin ko, makinig kayo mabuti. Kaya tayo nabuhay sa dilim para pag dumating yung liwanag, yakapin mo ang liwanag. Naintindihan niyo ako? Kaya kinabuti natin ang dilim kung nakita natin ang liwanag. Paano daw? Ikinabuti natin na galing tayo sa dilim o na-experience natin ang dilim dahil ma-appreciate natin ang dumating ang liwanag. So, sa buhay natin na lalo na sa Israelita na yung mga bulag ay namumuhay sa dilim. Gaano kadilim kung ikaw ay pinanganak sa dilim at bulag ka pa? Double blind. Gaano kadilim yung liwanag mo? Sobrang dilim. Di ba? At ang sabi ng Panginoong Isus, binasa natin, mayroon pang masigit pa. Kasi tatlong uri ng pagkabulag, dinulag na sila ng sarili. Bulag tayo pinanganak dahil sa kasalanan, namatay tayo. Hindi tayo nampalataya kay Isus Kristo, naging permanent yung blindness natin. At higit pa, nung itong mundong ito ay mundo na kung saan mayroong isang Diyos in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi niya, mayroong Diyos dito na nagbubulag sa mga bulag na nakatira sa dilim. Pangalan niya ay Satanas.
So grabe yung pagkabulag ng mga taong nireject nila. Basahin niyo yung chapter 4. Mamaya, pag-uwi ninyo. Ang 2 Corinthians. Makikita niyo doon. Okay? Starting from verse 1 to somewhere 11 yata. Makikita niyo doon na ang liwanag ay dumating, pero mayroong Diyos dito, hindi ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, pero ito ay Diyos na hindi ka lang double-blinded, triple, or mayroon pang apat eh. Pero hanggang 3, pangatlong bulan, yung pagkabulan natin ay talagang dinamit mismo yung kapangyarihan ng dilig para yung kabulagan mo ay namos. Grabe yung dilig nila. Ayaw nilang marinig ang pangalan ni Jesus Cristo. Grabe yung dilig nila. Ginagamit ni Satanas yun. Sabi mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Kasi nandito ka. Ang blindness natin ay temporary, hindi permanent. Hindi yung mga permanent blinded. Nagets natin? So, dumating ang so na-appreciate ninyo na mayroong darkness. Dahil dumating ang light. Kaya embrace mo ngayon ang liwanag. Tama? So dumating ang, kaya sabi niya, nung dumating ang liwanag, walang magawa ang darkness. Sino yung liwanag? Pinaliwanag ko na sa inyo last week. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 8, verse 12, sabi niya, ako ang liwanag, ako ang ilaw. Ulitin ko, tumingin ka mabuti. John chapter 1, verse 4, sabi niya, chapter 1 hanggang, verse 1 hanggang 4, ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos, magkasama sila, ang salita ay Diyos, at lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita, at ang salita ay nagbibigay buhay, at ito ay liwanag, ito ay ilaw. Okay? Okay, nagis natin? At ang sabi ng yung Panginoong Isus, ako yun? Ako yun? The way, the truth, Yung the light. doon sa Genesis chapter 3, doon sa Isaiah chapter 9, ako yun. Linig ako. Asan ka pa? Kung hanggang ngayon hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, baka makasama ka doon na 3 beses kang wala. Hello? Sabi mo, praise God, nandito ako ngayon. Praise God, nandito ako ngayon. Sabi mo, praise God, naririnig ko ito. Praise God, at narinig ko ito. Hindi ako bulag. Ayaw niyo, parang bulag pa rin. Sabi mo, hindi na ako bulag. Hindi na ako bulag. Diba? Nagis ko natin. Pero, balik tayo dun sa verse. Balik tayo dun sa verse. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Yung verse natin. Kailangan ninyo kasi makita yung verse. Tumingin kayo mabuti. Pero sila, naniligan si Jesus Christ, ipinako nila sa krus. Hindi na sila makakita. Kaya sinabi ko. Okay? Ang pinakapunto ko dito, na matagal kung hindi maintindihan, bakit umiyak ang Panginoon sa Kristo nung nakita niya ang Jerusalem? Bakit malaking question ko yun na hindi ko matagal na naintindihan. This March, naintindihan ko siya. Ito pala yun. Dahil bulag ang tao. Triple-blinded. Nagis natin. Kaya mabuti na lang, hindi ako yun. Sabi mo sa sarili ko, hindi ako yun. Hindi ako yun. Si Jesus ang tunay na ilaw, sabihin natin. Si Jesus ang tunay na ilaw. Si Jesus ang tunay na liwanag. Si Jesus ang tunay na liwanag. Okay? Asan na tayo? Nawala na. Lupat na. Kaya napakalaga na maintindihan yung part na ito. Kasi, healing ng blind. So, basahin natin yung healing ng blind. Mark chapter 4. Mark chapter 8. Mark chapter 8. Basahin natin. Dito tayo magtatapos. So, lahat ng nagsuko ng buhay nila sa ating Panginoon sa Kristo ay dating bulag, pero temporary. Kung ikaw ay isa sa ngayon, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo ito nire-reject, mayroong uwang sa puso mo na makilala mo siya, hindi ka permanent blinded person. Okay? Tanggap natin? Basahin natin yung buong Mark para mas maintindihan ninyo. So, itong pangyayari na ito, Mark chapter 8, okay? Last time, we are talking about our spiritual blindness in Mark chapter 10. Okay? To 21. Pinag-aralan natin ito. Yung Mark chapter 10 to 21.
na ang sabi doon na ito yung sinabi niya na ito mga Pariseo, wala nang bibigay sa kanila tawag doon, miracle. Kasi nagkasama sila na, ay paliwanag ko ba sa inyo? Ganito ang sabi nila, humingi kayo mabuti dito. Ang mga Pariseo, ganito sila humingi kay Jesus Christ. Sabi nila, kung totoo ka, na ikaw nga ang Misaya, alam namin, totoo ka, alam namin kung ano ang totoong Misaya. Alam nila. Sabi nila, magbigay ka na isang, ano ba yung isang? Tagalog. Sinyalis. Sinyalan. Magbigay ka na Tagalog. Sign wala ba? Hindi niya alam. Magbigay ka ng sign mula sa langit. Alam niyo kung bakit sinabi na magbigay ka ng sign mula sa langit? Kaming ka mabuti dito. Kasi hindi niyo kilala kung anong panahon na yan. Nung panahon na yan, pag may nakikita sila gumagawa ng mga ibang bagay, whether ito ay magandang bagay na hindi nila maintindihan, mga sign, kung ito ay gawa ng mga evil spirit at mga demons, ibig sabihin, sa physical realm nakagagalaw ang mga demonyo. Nag-perform din sila ng miracle. Nung time na yun, they believe that their power, at this power na nakikita nilang sign, ay galing sa mga demonyo kung ang mga ginagawa nila ay mga bagay lamang sa physical na aspeto. Okay? Kaya tinanong nila, kung ikaw nga ay galing sa taas, magbigay ka ng sign na nagbumula sa taas dahil alam namin dito sa lupa, sa physical, alam namin may kapangyarihan ng mga demonyo at nagpiperform sila in the physical realm. Pero kung ikaw ay galing nga at ikaw nga ay Misaya, ang sign mo ay hindi lang panlupa, pero pa rin kapangyarihan sa langit. Kasi yan, kaya sabi ni Jesus Christ, grabe itong mga henerasyon na ito. Nagpakita na ako ng maraming sign, hindi niya na sinabi actually, Mark chapter, saan na tayo? 22? Yung 18 pala, yung 10 to 18. Wala na may bibigay sa inyo sign. Grabe kayo, sabi niya. Kaya ang ginawa niya, wala na may bibigay sa inyo na sign. At bigla siya umalis. Bakit? Ayaw na niya mag-perform. Meron sign na may bibigay sa inyo. Yung sign na maalala ninyo na si Jonah ay nasa ilalim ng isda, ng tiyan ng isda ng 3 araw. Yun na lamang ang sign mula sa langit na makikita ninyo. At yun yung malapit na mangyari next week. Parang gano'n. So ngayon, nagsasalita ang Panginoong Isus, itong week na ito, makakasama kayo this week, nangyari yung conversation na yun, ito yung pinagpapaypahan natin. Pero next week, ipiperform niya yung miracle na yun, na 3 araw siya sa ilalim ng isda. Hindi si Jonah yun. Nasa ilalim siya ng tinatawag na kadikitan ng pamatayan, ng separation sa Diyos. Yun na lang yung sign na makikita ninyo. Ibig sabihin, bakit? Muli siya mabubuhay. Hindi yung kapangyarihan na kaya ng demonyo. Nag-isip po yun? Hello? Yun yung sinabi niya. Pagkatapos ng bigla silang umalis at pumunta sila ng Caesarea Philippi. Anong pumunta sila nun sa Caesarea Philippi? Ito yung text natin ngayon. Na bumalik siya sa Jerusalem nang pagkatapos niya sabihin, malis na tayo doon dahil papatayin ako doon, ganito gano'n. Sabi niya, pinag-usapan nila. Tapos, nang sabi niya, nung nandun sila, gawin natin, bumalik tayo sa Jerusalem. Nung sabi ni Jesus, papatayin mo alin doon. Sabi naman din sila, papatayin ka doon. Hindi, kailangan natin bumalik. Kaya nung bumalik sila, nung pagdating nila, doon malaman, nung malapit na sila sa Jerusalem, may mga tao, nakita nila ulit si Jesus Christ, kumunod sila ng mga palaspas. Dumating na ang hari. At nung dumating na, habang malapit na si Jesus Christ, yung text natin na binasa ni brother, na tumangis ang Panginoong Isus dahil yung pinakalas na sinabi ng Panginoong Isus in the public na wala na, hindi na ako makikipag-usap sa publiko. Tinapos na niya ang conversation ng preaching niya sa mga ibang tao at nag-concentrate na lang siya sa 12 disciples at mga believers. Magmula ng time na yon, wala na kayong mababasa na si Jesus Christ ay nagpipreach publicly, nagpiperform ng mga miracles publicly. Wala na. Kundi sa mata na lamang ng mga disciples, kung magpiperform siya ng miracles, sa mata lamang ng mga believers. Nung time na yun.
Dahil nag-concentrate na siya. Bakit? Nireject na sila. Ang sabi niya, itaro na sa inyo ang liwanag. So hindi na sila makikita ng mga liwanag na bumula sa langit, mga miracles na bumula sa langit. Tinago na sa kanila magmula noon. Kaya ang Panginoong Isus nagtumangis na. Nakikita niyo yung picture? So, yung pagka ito na ngayon yung nangyari. Anong nangyari? Sa Mark chapter 8, mayroon siyang pinagaling na mula sa Bethsaida. Verse 22, dumating na sila sa Bethsaida. So, pabalik na sila, no? Dumating ang Panginoon Isus sa Bethsaida. Dinala, so may isang tao nagdala sa Panginoon Isus na isang taong bulag at ipinamanhid na hipuin ito. So, inakay niya ito sa labas ng bayan. So, inakay niya itong bulag, niluranan sa mga mata. Kaya ipinatong ang kanyang mga kamay. So, yun yung ginawa ng Panginoon. Niluranan niya. Dumura siya, naglagay siya ng kamay. Tumingin ang lalaki, yung bulag, at ang wika. Tumingin siya sa lalaki. Tumingin ang lalaki sa kanya. Sabi ng Panginoon Isus, nakakakita po ako ng mga tao. Okay, nagtanong ang Panginoong Isus. Verse 23. Inakay niya ito at sa labas ng bayan, niluranan ng mata, at itinatong ang mga kamay. Nagtanong ang Panginoong Isus, may nakikita ka bang anuman? Sabi niya doon sa bulag, pagkatapos nilagyan ng lawak, may nakikita ka na ba? Tapos pinapukan ng kamay. May nakikita ka na ba? Sabi ng bulag, sabi niya, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad. Ngunit sila ay parang punong kahoy. Okay? May ganyan ito. Ito ay ehemplo na kung saan ang mga taong katulad niya ay mayroong temporary blindness. Okay? Yung favorite. Sinumpanan niya ang mga Pariseo na totally, sabi niya, doon sa binasa ninyong text, na permanently na silang bulag. Tinago na sa kanilang liwanag. Okay? Nung bumalik sila, ngayon, itong text natin, sabi niya, sa mga temporary blind naman, kung nakakita ka na ba? Parang mga punong kahoy ang mga tao. Temporary blindness yun. Okay? Tayo yun. Hindi tayo kasama sa mga eskriba, mga Pariseo na permanent na blindness nila. Okay? So, anong ginawa? Muling hinipon ng Panginoong Isus ang mga mata ng bulag, ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka na dumaan sa bayan. Nag-guess niyo yun? Dito ko nakita na may permanent blindness and may temporary blindness. Kaya siya nakakita pa. Punong kahoy. Tapos di ba? Nung namatay ang Panginoon sa Kristo na nampalataya tayo, nung una parang, hindi ko alam kung nananampalataya ako. Paano totoo? Pero, parang nakakakita ako context sa mga naririnig ko na mabuting balita. Pwede ako mananampalataya. Pero eventually, nung nanatili ka at tumingin ka pa ng masigit pa na kaliwanagan, anong nangyari? Nakakita ka na ba? Tanong ko, nakakita na ba? Amen. Nakita ko. Nakita na ako kasi Sabi mo, temporary lang yun. Temporary. Nakakakita na ako ngayon. Nakakita na ako ngayon. Yun yung ating text last week. Kita na natin kita. Nakakita daw yun. Okay? Nag-guess ko natin. So next week, papaliwanag ko naman yung banal. Pero tapusin muna natin yung ating share. Ayaw ko natin yun. Salamat naman na binigyan mo kami ng pamamaraan na malilit namin, makita namin mga Lord namin ang mga nangyari ng panahon na kung saan, Panginoon, ay tinupad mo ang iyong pangalan sa tunay namin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Salamat po, hindi na kami naging temporary ng aming pagkabulag, but praise be to your name dahil po
hindi nyo kami tinabayaan. Yes. Salamat Panginoon na sa pamagitan ng liwanag na ito na meron kami ay maging kasangkapan namin ito, hindi lang sa personal namin na buhay, na mas makakita po kami ng liwanag na nagmumula sa inyo. Tunay na buhay. At ito rin ay maging kasangkapan namin sa mga mahal namin sa buhay. Alam din po namin, and we believe in our hearts, ng mga mahal namin sa buhay ay meron din silang temporary blindness katulad namin ito. Kaya tulungan mo po kami, Ama, na ang aming pagkahilom sa temporary blindness ay maging pamamaraan at testimonya ng aming buhay upang ang mga mahal namin sa buhay in that temporary blindness ay mabahiran din po namin sila ng mabuting balita tungkol sa ginawa niyo dun sa krus ng Kalbaryo dahil sa grasya at pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat sa kapatid.